Mga kaibigan, mga kababayan, hindi lang sa baha ng tubig, kundi sa baha ng katangahan at politika. Maligayang pagdating sa inyong paboritong satirical commentary, no? Social commentary na YouTube channel, no? #WalkWithLan sa dilim ng politika. Ako po sila ng #WalkWithLan, ang dating boses ng katotohanan. The DZRH ngayon dito sa YouTube para sa inyong walang humpay na dose na katwiran at katatawanan. Yan. O, ginagaya po natin si Deo Macalma. Ngayon tayo'y nasa gitna ng isa pang habagat ng krisis, Typhoon Tino, na nag-iwan ng mga pamilya na lumulutang sa tubig, bahay na gumuho, ang mga politiko na lumulutang pa rin sa hangin. Pero wait, may isang kwento na nag-viral, kongresista na pahiya kay VP Sara. Oo yung yun, hinahanap ang Vice President sa gitna ng pagbaha. Biglang nagpakita, boom! Parang action movie si Inday Sara. Pero di ba mas exciting ito kaysa sa Hollywood, mga kaibigan. Sa ilang mga minutong ito, sisisiyatin natin ito ng gusto mula sa ugat ng kritisismo hanggang sa epic comeback na nagpapanik sa mga oposisyon para sa inyong mga kabataan na nag-aaral o nagtatrabaho sa abroad at mga OFW na nasa gitna ng remittances at reminiscing ito po ang para sa inyo, hindi lang chismis kundi aral sa tunay na pamumuno. Ayan, dali pa may check lang tayo. Grabe Grabe, lakas ng ng ulan. At bago tayo At bago tayo magsimula, isang malaking shoutout sa inyong lahat, sa mga Pinoy sa Pilipinas, lalo na sa mga nasalanta ng Tino. Strength to you at sana'y dumating ang tulong na hindi pa nababahan ng red tape sa United States, sa mga Pinoy sa LA, New York at Texas. Salamat sa suporta at huwag niyong kalimutan ang lumpia sa Thanksgiving. Canada, sa Toronto at Vancouver, panahon ng maple syrup at matapang na pagtindig sa bayan. Okay, Saudi Arabia, mga kababayan sa Riyadh, salamat sa pawis nyo at sana'y hindi kayo ma-typhoon doon. Australia sa Sydney at Melbourne, good day at tulong din kayo sa remittances, Italy, sa Rome at Milan. Buong buo ang suporta nyo parang pasta. Japan sa Tokyo, arigato sa discipline nyo at sana'y maging ganun din ang ating gobyerno. Malaysia sa Kuala Lumpur, terima kasih at huwag kayong mag-alala, andito kami. United Arab Emirates sa Dubai, salamat sa luxury life na pinagsisikapan nyo para sa pamilya. At Hong Kong sa busy streets keep fighting, mga kaibigan. Kung nag-enjoy kayo sa mga shoutout na yan, huwag niyong kalimutan, i-like, i-share at i-subscribe. Hit that bell para hindi kayo mawala sa mga update. Ngayon simulan na natin. Buckle up dahil baha ng katotohanan ang darating. Mga kawok, simulan natin sa basics. Pero hindi yung basic na ano ba yung baha? Hindi tayo intellectual dito Ayon sa Office of the Civil Defense, nung unang linggo ng Nobyembre 2025, Typhoon Tino o Uwan sa local naming drama ay nag-ulan ng 500 millimeters sa Luzon at Visayas. Resulta, mahigit 2 milyong apektado, 500,000 na displaced, ay grabe, at economic loss na 10 billion na. Para paulit-ulit na pelikula, habagat, baha, politika. Ngunit, sa gitna ng lahat, may mga tanong, nasaan ang mga leader? Nasaan si VP Sara Duterte? Yun ang simula ng ating kwento. Noong November 5, habang ang mga pamilya sa Pampanga at Bulacan ay lumulutang sa ilog, may isang kongresista, si Representative Leila de Lima, ang dating senador na ngayon ay party list representative na nag-express ng extreme displeasure. Bakit? Dahil absent daw si Inday Sara Duterte. Nag-express dahil absent daw si Inday Sara sa isang budget hearing para sa OVP.
Bratines, sigaw niya. Parang batang nagagalit sa laruan. Oo, absent si VP Sara sa hearing na yon. Pero hindi dahil nagpa-party. Ayon sa official statement ng OVP, noong November 6, siya ay nag-ground zero sa Cagayan at Isabela, distributing relief goods, coordinating with LGUs at urging vigilance. Pero wait, hindi lang yon. Sa isang viral clip habang mga kritiko ay nagpo-post sa Twitter na nasaan si Sara, biglang boom, nag-appear siya sa isang evacuation center sa Davao. Hawak basket ng bigas at canned goods na nagpapasalamat sa mga volunteers. Para magic trick, abracadabra, BP. Ang mga hinahanap nyo narito na at hindi pa naliligo sa baha ng excuses. At ang mga kongresista na iwan sa studio mukhang napahiya dahil sa selective outrage. Bakit? Dahil habang siya ay nagdi-deliberate sa aircon ng Congress, si Sara ay knee-deep sa tubig, literally. Okay. Ito po ang konteksto ha. Sa Philippine politics, ang absence sa hearing ay crime. Pero ang absence sa tao, optional lang daw. No? Konting satire. Oo, pero totoo. At parang sa inyong mga youth viewers, ito ang lesson 1. Pamumuno ay hindi sa podium, kundi sa putik. Ngayon, punta tayo sa core ng drama. Ang hinahanap ang VP sa gitna ng pagbaha, biglang nagpakita. Boom! Noong November 7, habang ang social media ay puno ng hashtag nasaan si Sara, mga post mula sa oposisyon kasamang ating kongresista na nagmamanifest ng galit, biglang lumabas ang isang video mula sa OVP. Isang flooded barangay sa Cavite, mga bata na umiiyak, nanay na naghihintay ng pagkain, biglang isang convoy ng SUVs, hindi yung luxury kundi government issue na may hazard lights. Out of steps Vice President Sara Duterte, hindi heels at makeup, kundi sa rubber boots at poncho, hawak megaphone. Mga kababayan, andito na ang tulong, huwag kayong mawalan ng pag-asa at boom! Distribution ng 500,000 food packs, medical kits at cash aid na 5,000 bawat pamilya. Ang kongresista nag-post ng tweet kaninang umaga. Bakit absent sa hearing? Prioritization daw ang accountability. Pero pagdating ng hapon, viral na ang video. Napahiya. Kasi sino ba ang mas accountable? Yung nagdi-deliberate ng budget habang ang tao'y lumulubog? O yung lumalangoy sa tubig para magbigay ng relief? Ayon sa Pag-asa data ang Typhoon Tino ay enhanced ng climate change na sa totoo lang, inignore ng nakaraang administrasyon. No? Pero si VP Sara hindi lang nagbigay ng aid, nag-challenge din ng long-term solution. No? Sa kanyang statement, sinabi niya, hindi sapat ang ban-aid. Kailangan ng tunay na flood control. Hindi lang photo ops. Critical ba? Oo. Dahil ang gobyerno ay naglaan ng 20 billion para sa flood projects. Pero saan napunta? Sa pork barrel, mga kaibigan. Okay. Para sa mga OFWs, kayo na nagpapadala ng 2.5 billion pesos monthly, ito ang inyong pera. Hindi para sa hearing, kundi para sa mga ganitong krisis. Engaging ba? Oo. Kasi imagine, ikaw sa Dubai, nag-overtime, tapos dito, ang vice president mo ay hands-on. Okay. Ang kongresista parang lost puppy. Hinahanap ang tupa, pero ang tupa ang lumitaw na leon. Yan. Mga kaibigan, hindi ito simpleng chismis. Ito ay socio-political dissection. Bakit? Napahiya ang kongresista. Una, konteksto ng rivalry. Si Leila de Lima, dating kritiko ng Dutertes, ay laging may dagger para kay Inday Sara. Noong October pa, sinita niya ang Bratines sa budget skip. Pero wait, absent din siya noon sa isang human rights hearing, selective memory, Okay, mga kaibigan. Ayon sa House Records, ang OVP budget ay 733 million pesos. Okay. Okay, para 2020, hindi exorbitant. Hindi, kundi para sa education at disaster response programs tulad ng Matatag at Brigada. Ang absence dahil sa fieldwork, hindi evasion, at sa pagbaha, si Sara ay nag-deploy ng 10,000 volunteers coordinated with Red Cross at nag-release ng 1 billion pesos quick response fund. Yan. Okay, sa teorya ng leadership by Max Weber, may charismatic authority. Yun ang kay Sara. Hindi siya nagpa-interview sa ABS. Nagpa-boom siya sa ground. Kritiko. Parang Machiavelli's prince sa walang substance. Imagine, ang kongresista sa Zoom hearing habang sa labas, bahana,
Mr. Speaker, I move to adjourn sa arc ni Noah. Okay, ha? Ito ang aral. Sa social media age, hindi enough ang tweets. Kailangan ng action. Kayo, mga Gen Z, gamitin nyo ang TikTok para i-amplify ang tunay na heroes, hindi ang trolls. Okay, ang pagbaha ay symptom ng systemic failure, deforestation, poor urban planning. Si Sara sa kanyang tweet nagsuggest, bakit hindi i-deliver ang baha sa Malacanang para may mainom? Okay, classic Duterte humor ha, pero may point, accountability sa lahat. Okay, ngayon lumalim tayo sa konteksto ng 2028 election ha. Ito ay microcosm ng Duterte-Marcos tension. Si Sara, hindi lang VP, symbol ng tapang at malasakit. Sa flood, hindi siya nagpo-photo op. Nag-stay hanggang gabi. Nagdasal sa victims. Oo, may controversial sa OBP like confidential funds. Pero sa crisis, siya ang reliable. Kaya para sa mga OFWs, ha, kayo ang backbone. Biruin mo ha, $35 billion sa remittances last year. Ito ang inyong legacy, hindi sa hearing, kundi sa pagtulong na tunay. Shoutout ulit sa Italy at Japan. Salamat sa hard work. Okay, gamitin nyo sa mga kabataan natin ha, gamitin nyo ang inyong energy para sa climate action. Join the green movement, hindi ang green envy ng politika. Ang political natin ay parang baha, no? Paulit-ulit, pero may rainbow pagkatapos. At ang rainbow na yon, si Inday Sara, shining bright. Mga kaibigan, mga kawok, sa ilang mga minuto na ito, nakita natin, pamumuno ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Si Bibi Sara sa kanyang boom moment, nagpaalala, hindi tayo dapat hinahanap, tayo ang maghahanap ng paraan. Kung nakatulong ito, i-subscribe na. Goal natin, 1 million subscribers para sa tunay na komentary. Comment down below, nasan kayo nung Tino? Share sa friends sa Canada at UAE. I-like kung napahiya kayo sa katangahan ng iba. Salamat sa panonood para sa Pilipinas, mula sa puso hanggang sa buong mundo. Hanggang sa susunod, huwag kayong mabaha sa balita. #WalkWithLand out at mabuhay ang Pilipinas.